bumaba ang ating gold holding sa 134.06 tonelada na lang. Bakit po tayo nakapagbenta ng ganong karami? Ano po ang naging batayan, Mr. President? Bakit po 24.95 tons kagad? Ba't di na lang 2.4, Mr. President? Noong pong nakaraang taon, Mr. President, ayon po sa International Brokerage Tracking Website, ang Pilipinas po ang nagbenta ng pinakamalaking volume ng ginto sa buong mundo. 24.95 tons. Dahil mo sa pangyayaring ito ay bumaba ang ating gold holding sa 134.06 tonelada na lang. Ang Thailand po, Mr. President, sang-ayon po sa ulat na ito, ay nagbenta lang ng 9.64 tons. Ang Uzbekistan ay 6.22 tons. Ang Mongolia, 1.33 tons. Saan po ba yung Mongolia, Mr. President? Mongolia nasa Central Asia, Mr. President. Pwede po tayong makarating doon. Kilala ko ho yung Deputy Prime Minister doon, Mr. President. Kaya ko gusto po natin tinatanong, bumisita. ay alam ko pong kaibigan nyo yung Deputy Prime Minister. Ang Singapore po, Mr. President, nagbenta 1.18 tons. So, kung pag-usam po, yung financial standing po ng Singapore, ay malayo po tayo, pero talagang, bakit po tayo nakapagbenta ng ganong karami? Ano po ang naging batayan, Mr. President? Unang-una, bakit po 24.95 tons kagad? Ba't di na lang 2.4, Mr. President? I was advised, Mr. President, by the BSP that it's part of their portfolio management. So from time to time, they would adjust their portfolio depending on the situation and depending on the risk. So in this case, they sold gold and transferred to another asset class. Ang kagandahan ho dito, Senator Marcoleta, kumita naman ho tayo dahil mataas ang presyo ng gold ngayon. No? So kumita naman ho ang BSP dito sa pagbenta. Pero lumipat lang naman siya in another asset class na high yield, low risk. Pero, Mr. President, ngayon po ang daming nagsasabi, kahit hindi po natin tingnan yung boiling cauldron, mas mataas po ang presyo ng ginto ngayon eh. Sa mga tuwid, kung halimbawa, nagbenta lang tayo ng konti at ngayon natin ibinuhos kung talagang kailangan natin pong magbenta, mas marami po tayong kinita siguro, Mr. President. Di po kaya? So tama ho kayo na mas mataas ho yung presyo. Although, to be honest ho, mahirap rin ma-predict yung presyo. Minsan tumataas, minsan bumababa. But along the way naman po, ito ay nagbebenta ho sila in tranches. Hindi naman ho isang bugso yung pagbenta ho nila. But you're right na tumaas pa ho yung presyo. Mr. President, kasi po kung titingnan po natin yung ating gross international reserves, ito po ay kinapapalooban ng halos 5 masasabi nating
paraan. Nandyan po yung ating reserve position. Kasama po ngayon ang pangalawa, yung ginto nga po. Yung ating special drawing rights, yung foreign investment, at saka yung foreign exchange. Kung titingnan po natin ang ating gross international reserves, Mr. President, ang laki po ng bahagi ng ginto eh. Dito po sa total nating GIR, Mr. President, $108 million. Ang representas po ng gold dyan eh halos 16.4 million dollars. Kaya kung siguro binenta natin po ngayon, baka ito 16 na ito, 32 million dollars po. Sa akin lang pong palagay naman, Mr. President. Totoo yan, no? Nakita ko nga ho na ang presyo ng ginto ngayon ay tumataas. Although mahirap rin ho masabi kung gaano siya katagal tataas o bababa rin ho siya. So, ang BSP naman ho, ang ginagawa ho nila as part of the portfolio management, nagre-realign lang po ng asset classes. So, but hindi naman ho nila binenta to isang bugso. No? So, kumita rin ho sila along the way kasi in tranches ho nila binibenta pataas. Pero sana po, Mr. President, ng ating BSP, mas malawak po yung kanyang pananaw. Yeah, tama ho. Kung natanaw po niya na ngayon po ay tataas po ang presyo, doon po sana natin may bebenta ng mas marami, mas malaking ganansya po ng ating bansa, Mr. President. I agree with you, Mr. President. Senator Marcoleta, na kailangan din maging practical and tingnan yung overall trend. No? So nakikita ko po yung punto ninyo na dapat mas, kumbaga, chinempohan ho nila na mas mataas yung presyo. Kasi po mula nung mawala na yung ginto sa gold standard natin, Bretton Woods yata yung sinasabi nila eh. Napunta na lahat sa US dollar po kasi. Kung talaga po kasing nakakabahala po kasi kung totoo po na ang ginto po natin ay isa sa ating pinaglalagakan po ng katatagan po ng ating financial situation. Maski po sa ating pamilya, ugaling Pilipino na pag meron ka pong ginto, napaka makaingat eh. Hindi po natin basta-basta dinidispose. Yung ginto, parang seguridad po ito eh, Mr. President. Tama po ba? Tama ho, Mr. President. Tingnan po natin, kahapon po, Mr. President, ang ating piso ay 59.17 to the US dollar. Ang year-to-date na depreciation po is 1 peso and 3 centavos or 2.24%. Ito po yung medyo nakakabahala po na hindi naman po ako ekonomista, Mr. President, pero kahit papano, pinipilit po nating maintindihan ng kahit konti lang. Para sa ganun po ay maintindihan din natin kung paano ipaliliwanag sa ating mga constituents yung galaw po ng ating financial system, Mr. President. Paano po ngayon i-assess ng Department of Finance po yung recovery trajectory halimbawa natin sa harap ng tayo po ay sumadsad sa third quarter ng halos 4% lang po ang growth ng ating gross domestic product. Thank you, Mr. Yeah. Yung value po naman sa paper po last week po, ito po yung updated na. Ngayon?
Well, Mr. President, talagang aminado ho tayo na dahil po dito sa issue ng flood control, bumagal po yung paggastos ng ating pamahalaan, lalo-lalo na sa construction. Kanina napag-usapan ho natin ni Senator Ping yung laki ng contribution ng government spending, almost 25% of our economy ay nasa government spending. So, ang strategy po ngayon ng economic managers at administration is number one, regain the trust of our people. So, balitaan ko kay Secretary Recto, Executive Secretary, na today magpa-file na po ng kaso ang Ombudsman sa Sandigan. So, isa yan sa mga paraan para maibalik po natin ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Pangalawa po, mayroon na pong catch-up plan ang executive na habulin po yung paggastos itong nalalabing mga buwan. Mayroon pong 156 billion pa na hindi nagagastos ng DPWH. So ito po ay sisiguraduhin nila na ma-implement this coming fourth quarter. Itong natitira, no? November and December. So they recognize na kailangan po humabol ang DPWH pagdating po sa spending activities. Mr. President, ang ibig niyo sabihin, pagkaranaman tayo po ay makapag-file ng mga charges kung sino man po yung mga may kasalanan dito. Dagli-dagli po bang magkakaroon kagad ng tiwala yung mga namumuhunan, yung mga investors, at mga ilang araw po mula doon ay babalik na po lahat yung mga investments? Ganun po bang... Hindi naman ho. gusto natin Hindi iparating? naman, Senator Marcoleta. Ano ito? Confidence building. It will take time. Pero importante po yung aksyon na ginagawa po ng ating pamahalaan. At tayo lahat, actually, bilang public servants. No? So, importante po yung aksyon na ginagawa ho natin. Dahil kung wala ho tayong gagawin, wala talagang confidence building. Wala hong kumpiyansang babalik. So, Kasi po, dapat ho maraming, mga ganito ay ginagawa po at dahan-dahan